Depensa at diskarte sa paglalaro ni Kai Sotto magagamit nga po sa next game nila kontra sa kupunan ng Shibuya. And well mga idol, bago tayo magpatuloy, please don't forget to like and subscribe and always hit the notification bell. Maraming salamat po. Well, bukas na nga po ang next game ng Yokohama kontra sa kupunan ng Shibuya at malalakas po ng mga player ang makakatapat dito ng ating pambato na si Kai Sotto. Well, sa mga previous games sa huling laban nga po ng Yokohama ay nakita natin kung paano talaga nagkaroon ng magandang mga highlights at tumaas ang performance sa paglalaro ng ating pambato na si Kai Sotto. Marami pong nadidiscover na mga bagong moves si Kai Sotto at natututo ng manggulang at dumiskarte sa laban. Nakikita nyo naman kahit sa balyahan na game na ang ating inaasahan din na mas aalalayan pa ni Coach Aoki Taketo sa first 5 lineup ang ating pambato na si Kai Sotto para magamit sa depensa. Kung matatandaan po ninyo, nasubukan na ni Coach Taketo ang gameplay ng ating pambato na si Kai Sotto dun sa last game nila, no? At nakita nyo naman so far so good. Nung nakita po ni Coach ang galawan ng ating pambato na si Kai Sotto ay pinasok yan sa first 5 para masubukan. Nang masubukan ni Coach Aoki Taketo kung paano maglaro sa first 5 lineup sa first half ang ating pambato na si Kai Sotto, ay doon napatunayan na maibubuga si Kai Sotto. So sa mga huling team naman ni Kai Sotto, nakita naman natin lagi yan nasa first 5. Dito sa Yokohama ay mahirap makuha ang tiwala ni Coach Aoki Taketo. Pero sa pagkakataong ito, tila kuhang-kuha na ni Kai Sotto ang kiliti ng coach na si Aoki Taketo. Marami nagsasabi hindi daw po kayang i-handle ng coach ng Yokohama yung performance ng ating pambato na si Kai Sotto. Hindi alam kung paano gamitin. Pero kung titignan nyo naman, nakakadiskarte ang ating pambato at nagkakaroon na nabibigyan siya ng mahabang playing time, which is nasa 15 to 20 minutes of playing time. So far mahaba na po yan mga kaibigan. Si Kai Sotto kasi yung forte niya bilang isang sentro ay kinakailangan sa depensa at sa rebound. At sa tuwing nakikita natin na hindi nagre-rebound, no, tinatamad mag-rebound ito si Kai Sotto, doon lamang po siya inilalabas ni Coach Aoki Taketo. Gusto po kasi ng coach ng Yokohama na masipag yung rebounder tulad ni Kai Sotto. Si Kai Sotto naman kasi nag-iingat lang po yan sa sprain injury. Hindi siya pwede talon ng talon, no, dahil nga po matangkad na siya. Minsan inaabot niya lang yung bola, konting talon lang na konti, okay na po yun. Hindi na kailangan sobrang talon ng talon. Pero aminado naman tayo, si Kai Sotto medyo tinatamad talaga mag-rebound. Pero pagdating naman sa diskarte, no, at sa depensa, dun po talaga siya maaasahan. Especially yung mga blocks po niya, kahit patangkad pa yan, kahit malaki ang pangatawan niya, kayang-kaya niya pong sabayan yan. Yun ang talagang meron kay Kai Sotto na maipagmamalaki natin. Well, abangan po natin bukas 6:30 po, no, ang laban po ng Yokohama kontra sa kupunan ng Shibuya. And please don't forget to like and subscribe.